Nilinaw ni National Security Advisor Eduardo Año na walang anumang direktang partisipasyon ang Task Force Ayungin sa mga operasyon sa Ayungin Shoal. Kabilang na ang resupply Aurora missions. Si Patrick De Jesus sa detalye. Sa kabila ng pagkakaroon ng Task Force Ayungin ng Estados Unidos, sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año na buong pagsisikap pa rin ng Pilipinas ang mga operasyon sa Ayungin Shoal. Ibinahagi sa social media ni U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III ang pagkakaroon ng U.S. Task Force Ayungin nang kamustahin niya ang mga tropang Amerikano na bahagi nito sa kanyang pagbisita noong Martes sa AFP Western Command sa Palawan. Kinumpirma rin ito ng Embahada ng Estados Unidos sa Pilipinas. Nilinaw ni Año, walang anumang direktang partisipasyon ng naturang task force sa mga operasyon sa Ayungin Shoal. Kabilang na ang resupply Aurora mission sa BRP Sierra Madre. This is a U.S. task force. Meaning to say, it is internal to them on how they will support the armed forces. The RORE, the Ayungin is always a pure Filipino operation. Para kay Año, malaking tulong ang ibinibigay na suporta ng task force pagdating sa intelligence, surveillance, and reconnaissance operations at maritime domain awareness na hindi lamang nakatuon sa Ayungin Shoal. This is not centered just on Ayungin. It is, kumbaga, lahat ng aspect ng MDT, SEB, ang ating collaboration with the U.S. forces. Sa isang pahayag, sinabi ng Embahada ng Estados Unidos na ang inisyatibang ito ay nakahanay sa iba't ibang linya ng kooperasyon sa pagitan ng mga puwersa ng Amerika at Pilipinas, kabilang ang Mutual Defense Board, Security Engagement Board Process at Bantay Dagat Framework na naglalayong itaguyod ang isang malaya at bukas na rehiyon ng Indo-Pasipiko. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, ang presensya ng US troops sa Palawan ay para magbigay ng technical assistance sa Command and Control Fusion Center sa Western Command. Samantala, nagsama-sama sa Pampanga ang iba't ibang army mula sa ASEAN region para sa taunang ASEAN Armies Meet. Matapos ang 8 taon, ang Pilipinas muli ang host nito na may temang strengthening unity, security, and prosperity, fostering camaraderie and cooperation. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.